Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, praise the name of the Lord Jesus. Sabi mo, Panginoon, ang may karunungan na nanggagaling sa iyo ay pinapupurihan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na aming Ama, salamat sa biyaya ng buhay, sa kalakasan, sa kalusugan, na patuloy na pinagkaloob mo sa amin. Salamat din sa ganitong gawain na kung saan kami po ay makapakinig ng inyong mga salita. I-bless mo, Lord, ang iyong lingkod. Ganoon po ang mga kapatid namin na patuloy na nagmimithi na masunod ang inyong kalooban. At ang kalooban mo ay napapaloob sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang fellowship na ito simulang sa matapos. Ang kalooban mong masunod, hindi po ang kalooban namin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Okay. It's our topic for today is about if you are intelligent, you will be praised. Amen. Kaya pala yung mga taong matatalino, pinaparangalan, pinupuri, no? Amen? Yung mga taong paangat ng paangat, payaman ng payaman, pinupuri. Reading taken from the book of Proverbs 12, 8 to 9. Ang ating pong aralin ay manggagaling po sa verse 8. Ang sabi po dito, if you are intelligent, you will be praised. If you are stupid, people will look down on you. It is better to be an ordinary person working for a living than to play the part of someone great but go hungry. Sabi sa ating sariling wika, ang taong matalino magkakamit ng karangalan. Amen. Ngunit ang aanihin ng masama ay kakutyaan. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang ng mayaman, ngunit sa gutom nasasadlak. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anong sinasabi dito sa ating binasa? Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan. Ngunit, ang aanihin ng masama ay kakutyaan. Pero dito sa verse 9, matindi ito. Ang maralitang nagsisikap ay mabuti di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nasasadlak. Amen? If you are intelligent, you will be praised. Kaya ang ating topic ngayon, maganda ito. Pag inyo pong isinabuhay ito, ito ang maghahatid sa inyo sa karangalan. Believe it. Ang mga taong matatalino, hindi nagtatago sa dilim. Bakit? Sila po ay nilalantad nila para makita sila at mapupurihan sila. Okay? The verse
if you are intelligent, you will be praised. If you are stupid, people will look down on you. Ang sabi po dito sa Proverbs 12:8 reflects the idea that wisdom and understanding are valued and respected. However, it's important to note that the Bible also emphasizes other aspect of character, such as humility and good conduct, which are also associated with true wisdom. Kasi yung wisdom na bigay ng ng mundo, madali mawala yan eh. No, the true wisdom, yung angkin mo yun na ipinanganak pa lang ikaw, may gift ka na ng katalinuhan. Amen? Amen po ba? So, dito natin makikita ang tunay na katalinuhan galing sa Diyos. Kaya ang hiningi po ni King Solomon, tinanong siya ni Yahweh, anong hingin mo para mapamahalaan mo ang bansang Israel? Anong sabi ni King Solomon? Yahweh, give me wisdom. Kaya nga pagkatapos sinabi ni Yahweh, okay, ikaw, yamang hindi ka humingi ng anumang material o kayamanan sa mundong ito, bibigyan kita ng karunungan, katalinuhan, na hindi mapapantayan kahit anong henerasyon, kahit anong lahi. Kinabukasan, tinisting yung wisdom ni King Solomon. Si King Solomon, alam niyo, pinakabata yon. 15 to 16 years old pa lang siya naging hari. Sabi ni King Solomon, hindi ko kaya ito, Yahweh. Hindi ko kayang pamahalaan ito kung ako lang. Bigyan mo ako ng karunungan, katalinuhan. Number 1, praise in the Bible. Sa Bible, praise in the Bible, the concept of praise extend beyond mere admiration. And a biblical context, it can also repair, repair the blessing, God's approval. Repair to the God's approval and blessing. Alam mo, ang ganda yung mayroon kang God's approval, blessing, payaman ng payaman, paangat ng paangat. Ay, baliktad, no? Paangat ng paangat, payaman ng payaman. Wow! Lahat ang pumalakpak, aangat ang buhay, yayaman ang buhay. Lalo na yung malakas pumalakpak, kumbinsido yan. Woo! Okay, number 2. Number 2, humility, wisdom, while intelligence is valued, the Bible also stresses the importance of humility in good conduct as indicators of true wisdom. Indicator of true wisdom. For example, Bible have say, who is wise and understanding among you, let them shew it by their good life. Good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. So, example dito, sinabi dito, example, the Bible say, who is the wise? Sino daw yung matalino? Ang matalino daw, sabi dito,
understanding among you, let them show it by their good life. Pakita mo sa pamumuhay mo. Pakita mo sa buhay mo. Ha? Hindi pwede yabang lang, hindi pwede yung bulahan. Dapat nakikita sa pamumuhay mo, nakikita sa iyong pamilya, nakikita na ikaw ay umaangat at payaman ng payaman. Bakit? Kasi ang kayamanan mo galing sa mabuti. Hindi galing sa kurap. Ha? O, number 3. What does God say about intelligence? Proverbs 2 verse 6, human intelligence when avoid of spiritual wisdom is complete. True wisdom begin with acknowledging God as the source of all knowledge. By seeking wisdom from the Lord, one gain insight that transcend human understanding, leading to a life of purpose and fulfillment. Hallelujah. Kasama pala yung spiritual. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung spiritual kasi ang gifts of the Holy Spirit, isa po yan doon, yung wisdom. Amen? Pag hiniwalay mo yung Holy Spirit, ang tawag doon, intellectual wisdom. Intellectual knowledge, yung nakukuha mo sa school, nag-master degree ka, hindi masama yun. Graduate ka, summa cum laude, laude, karangalan yon. Pero ang pinakamatindi sa lahat, yung karunungan, katalinuhan mo, pag iyan ay nasustene ng spiritual wisdom, hindi mawawala sa iyon. Paangat ka ng paangat at pagpapala sa iyo, buhos ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? No? So, true wisdom begin with acknowledging God. I-acknowledge mo si Lord. Lord, thank you. Hindi ko magagawa ito, Lord, kung wala ka, Lord. God as a source of all knowledge. The source, pag sinabing source, siya ang pinanggagalingan. Ha? Saan nanggaling yung source mo? Ha? Tubig. Ang tawag doon ay bukal ng tubig. Fountain of water. Fountain of life. Ibig sabihin may pinanggalingan. Si Jesus yun. Amen po ba? Okay, number 4. Is intelligence a gift from God? Tama. No? Intelligence, a gift from God. God promises to give wisdom to all who ask. To all who ask. Available po yung wisdom na yan. Kaya lang, bakit ikaw hindi binigyan nito ng karunungan? Ang Biblia nagsabi, humingi ka at ikay bibigyan. Humanap ka at ikay makakasumpong. Kumatok ka, ang pintuan ay bubuksan para sa iyo. Yun ang sinasabi ko sa James 1, 2, and 5. Kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos. Ang Diyos nagbibigay ng katalinuhan, karunungan, at hindi siya nanunumbat tulad ng tao. Ang James 1 and 2, kahit basahin nyo yan, in spiritual discernment, smart to all who have His Spirit. So, sa 1 Corinthians 2, 10, 16, so spiritual intelligence is something we can all grow in. Kaya pag binasa mo yung Bible, hindi mo na kailangan maghanap pa ng paliwanag. God
kausapin ka ni Lord. Dahil ang Biblia, may buhay yan. Sinulat yan ng mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos. Amen? Last, but not the least. How to be spiritually intelligent. Tandaan nyo, yung panghuli, yun yung. Mayroon po dito, here are 5 ways you can develop your spiritual intelligence. Number 1, practice, stillness. Your spirit exists in the subtle realm of reality. Practice. Ganon din, sa buhay espiritual, kailangan, ako dati mahiyain ako, pero ngayon, walang hiya ako. Noong una, makakita lang ako ng naka-Amerikana, hindi na ako maka-English. Pero ngayon, who you? Amen po ba? Amen? Okay. Sabi ito, number 2, develop yourself. Develop your self-awareness. Ang magde-develop, ikaw, hindi ibang tao. Amen po ba? Number 3, how to be spiritually intelligent. Number 3, live your purpose with intention. Live your purpose with intention. Ano bang intention mo talaga? No? Anong purpose mo? Bakit ka nag-aral? Anong purpose mo? Bakit nandito ka ngayon sa gawain? Gusto ko po makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Number 4, understand that everything is connected. Dapat maunawaan mo, ng lahat ng bagay ay connected sa intelligence, sa spiritual, lahat nakakonek-connect yan. Kaya mahalaga ang connection. Okay, number 5. Magsitayo na kayo. Ang number 5, be open. Open-minded ka dapat. Hindi sarado yung utak mo. Be open. Open ka lahat. Kasi sabi ko nga, lahat ng bagay na open, may papasok dyan. Sa gawain ng Panginoon, una, open your spirit. Para makuha mo yung pag-aaral, yung teachable spirit. Open your spirit, open your mind. Then open your heart to the Lord. Lahat ng bagay na open, may papasok diyang grasya, biyaya at pagpapala galing sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Taas ang kamay. If you want this blessing of intelligence from God, taas ang kamay. Sabihin mo yan, Lord, napakabuti mo, Lord. Thank you, Jesus. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kapatid, kahit kailan ang kabutihan ng Panginoon
ay magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Lord, i-bless mo po ang kahilingan ng aking mga kapatid, ang kanilang pong mga prayer request, ang kanilang mga handog para sa iyong gawain, ang kanilang mga tithes na binibigay sa iyong gawain, Panginoon. Ibalik sa kanila ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Pagpalain mo ng kanilang mga employer, ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, at ang kanilang kalusugan. Ito po yung aking samot dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen! Amen. Thank you, Lord, and thank you, Jesus.